Ang buhay ni Guhara, sikat na K-pop star, ay isang pakikipagsapalaran mula sa simula. Ngunit sa kasamaang palad, tinapos niya ito sa edad na 28 dahil sa panghaharas ng mga tao sa online. Umpisahan natin, ang kwentong ito ay sa kanyang huling performance sa Japan. Sa oras na iyon ay mapapansing ang K-pop star ay mukhang pagod na pagod. Natatakpan ito ng makeup, ngunit halata pa din. Si Guhara ay isang sikat na singer mula sa grupo ng K-pop. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha habang nasa live stream sa Instagram mula sa hotel room sa Japan. Sa mahinang boses habang binabasa ang mga tanong ng kanyang mga fans mula sa buong mundo. Hanggang sa may isang nagtanong sa kanya, "Tuloy ba ang trabaho habang nakikipaglaban ka?" Ang malungkot na sagot ng ating K-pop. Ang aking buhay ay nakalaan talaga para sa pakikipaglaban. Sa oras na natapos niya ang livestream, pabagsak itong umakyat sa kama niya noong November 2019. Umabot siya sa puntong pagod na sa pakikibaka sa buhay. Bata pa lang siya ay iniwan na siya ng kanyang tunay na ina. Ang kanyang ama ay umabot sa puntong wakasan ang sarili nitong buhay. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa buhay na sinamahan ng walang kapagurang kasipagan. Sa edad na 17 ay napasali siya sa K-pop group. Sa pagkasama ni Guhara sa Kara Group, siya ay naging sikat sa buong mundo hanggang sa nagkaroon siya ng regular na guesting sa Korean television at nang sa kalaunan nagkaroon na din siya ng sariling reality series sa Korean TV. Ngunit alam naman natin lahat na ang buhay ng isang celebrity ay open sa publiko. Konting issue ay kakalat na may dagdag at bawas na. Hanggang isang araw ay nagkaproblema si K-pop, Guhara, na involve ang kanyang ex-boyfriend at dahil doon nabuksan na din maging ang kanyang personality at ang kanyang sex life. Noong November 23, 2019, wala pang isang linggo mula sa kanyang live stream sa Instagram. Nagpost si K-pop Guhara ng kuha niya na nakahiga sa kama at may caption na, "Good night." At kinabukasan ay natagpuan na nga itong patay sa kanyang bahay sa Seoul, Korea. Ang pagkamatay ni K-pop Gu sa edad na 28 ay malaking gulat sa mga taga-South Korean. Ngunit isa lamang ito sa mga ilan lamang nag-commit ng suicide na mga sikat na celebrity noong mga nakaraang taon. Bakit nga ba nagpakamatay si K-pop Gu? Ano nga ba ang kwento ng kanyang kabataan? Pakinggan hanggang katapusan. Ating alamin ang buhay ni K-pop Gu mula nang siya ay ipinanganak. Kung ano ang hirap nito mula ng kabataan hanggang siya ay maging star. Ilang linggo bago nagpakamatay si Miss Gu, isa sa kanyang matalik na kaibigan, isang kapwa K-pop star na kilala bilang Sulli, 25 years old, ay namatay din sa pamamagitan ng suicide. At noong nakaraang taon, dalawang performer, si Jung Chae-yul, 26, isang artista sa simula ng isang magandang karera, at si Moonbin, 25, isang miyembro ng K-pop band na Astro, ay natagpo ang patay sa loob ng kanilang mga tahanan sa magkasunod lang na araw. Dahil sa dami ng nagpapakamatay ng mga sikat na celebrity, ay marami tuloy ang napapaisip na may natatago bang lihim ang mga nasa industriya sa Korea. Bakit lagi na lamang kung kailan sila sikat na saka naisipan magpakamatay? Ang iba naman ay nakapagsabing baka sobrang stress ang hamon ng pagiging artista para sumikat o talagang mahina ang mga Koreans sa hamon ng buhay. Ayon naman sa ibang mga may experience na sa K-pop, masyado daw talagang pigang-piga ang buhay. Gaya ng salitang, "Ito ang pwede niyong gawin," at ito ay, "Hindi niyo pwedeng gawin." Ang isa pang dahilan ay maagang napapahiwalay ito sa kanyang pamilya habang nagtitraining, kaya kulang sila sa pakikipagsalamuha sa iba habang lumalaki. Dumating din sa punto na kahit ang sasabihin nila sa publiko ay tinuturo sa kanila maging sa pagkain, ay piling-pili din para ma-maintain ang kanilang mga figura. Kung isipin mo nga, ay masaya sila sikat na sikat.
Habang nasa entablado pero sa likod ng mga iyon ay para silang mga robot. Bago namatay si K-pop Gu ay nagtangka na rin pala ito noon. Hindi nga lang nagtagumpay. May napagsabihan pala ito na maliban sa mga pagbabash ng mga fans sa online ay nahihirapan din ito mula nang naging solo performer siya. Ang kanyang trabaho bilang K-pop star ay nakakuha ng atensyon sa publiko. Marami ang nagmamahal at marami ang humanga sa kanya, sabi ng nakakatanda nitong kapatid na lalaki na si Gu Ho-in. At dinugtong pa nito na nagsimula. Itong nag-isip ng malalim mula nang nag-solo ito dahil naging mahaba ang oras ng trabaho nito at naging mahaba ang oras ng pag-iisa, ayon pa sa kapatid nito. Kailangan pa naman daw pagmamahal at atensyon nito dahil sa pait na karanasan nito mula ng kabataan. Alamin natin ang buhay ni K-pop Gu Hara ng kanyang kabataan. Noong si K-pop Gu Hara at ang kanyang kapatid na lalaki ay nasa elementarya, iniwan sila ng kanilang ina. Inabando ng mga ito, iniwan sila sa pangangalaga ng kanilang ama. Sila ay itinaguyod ng kanilang ama sa bayan ng Gwangju, Korea. Isang araw ay nakita na lamang ng kapatid ni Hara ang kanilang ama na bumubula ang bibig at nalingunan na lamang niya ang isang botelya ng gamot pampatulog na nasa tabi nito. Wala nang laman. Magmula noon ay iyak na lamang nang iyak si Hara. Ang magkapatid ay napilitang lumipat at makipisan sa kanilang auntie at angkol, ngunit lagi nilang nararamdaman na pabigat sila sa mga ito. Ang kanilang ama ay nakaligtas sa pagtangka nitong pagkamatay. Pagkalabas sa hospital, ito ay umalis at nagtrabaho bilang construction worker sa iba't ibang lugar, pero loob din ng Korea. Dinadalaw na lamang sila ng kanilang ama, minsan ay 4 na beses sa isang taon. Sa pagkamatay ni K-pop Hara, ay ayaw nitong magpa-interview. Lumipat ang kapatid na lalaki ni Hara sa ibang pang-angkol nila, samantalang si Hara ay naiwan sa auntie nito. At naisipan nito na magpa-enroll sa dance class dahil mula umpisa ay iniidolo na talaga nito na mapasali sa K-pop group. Madalas siyang mag-practice mula umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pumapasok ito sa klase kahit na masama ang pakiramdam, kahit may lagnat minsan nga ay dumugo ang ilong nito, pero tuloy pa din sa pag-ensayo. Hanggang isang araw ay biglang lumitaw ang kanilang ama at sinabing magbalut-balut na at isasama sila nito sa lugar kung saan ito nakatira, kasama ang kanilang magiging stepmother. Ilang taon na ang nakalipas nang marinig nila ang kanilang ina na pinangalanan lamang na Miss Song. Regular na nag-audition si Hara sa Seoul at sa loob ng 2 taon ay pumirma ito ng kontrata sa entertainment agency. Pagkatapos ng 3 buwan na pagsasanay at napasali na nga ito sa Kray Group o kaya ay K-pop Group at siya ang nangunguna sa grupo. Madalas siyang guest sa mga variety show. Nakikipagkompetensya siya sa ibang member ng K-pop kahit sa boxing. Arm Wrestling Sirium, isang Korean folk wrestling. Binansagan siya ng Gu Barbie ng kanyang mga fans noong 2014. Nagkaroon siya ng reality TV show ng pinamagatang Hara On and Off, The Gossip. At dahil dito ay nagsimula ng halungkatin ang kanyang personal na buhay. Nag-subscribe si Hara Gu sa theory na any attention was a good intention. What matters is how many comments and how many views. Ayon sa kanyang reality shows na Hara On and Off. What they say in comment is not important, dagdag pa nito. Ang kanyang mga fans ay naging malupit din sa kanya. Nang nagpa-plastic surgery si Hara ng kanyang eyelids at pinost nito ang picture online, kinutya siya ng mga tao. Napakaraming nag-bash sa kanya at nag-comment ng mga below the belt. Nang umalis si Hara sa grupo at nag-solo ng album, ay hindi naging maganda ang resulta nito. Pero regular pa din siyang lumalabas sa TV. Taong 2018 ay nakilala niya si Choi Jong-byom, isang hairstylist na may malakas na social media follower. Nagsimula silang mag-date hanggang sa tumira sa kanya ang nasabing hairstylist.
Ayon sa balita, naghiwalay din sila pagkatapos ng 3 buwan. Isang araw ay bumalik si Mr. Choi sa bahay ni Kara para kunin ang mga gamit nito. Pumasok siya ng gabi habang natutulog si Hara. Nagising ang babae at nagsimulang mag-away ang dalawa. Pareho silang may mga bakat ng matinding away, may mga pasa ang isa't isa. Si Mr. Choi, ang ex-boyfriend ni Hara, ay nag-post sa social media ng kanyang mga pasa sa katawan at ito ay nagmensahe sa isang celebrity channel na may sekreto siyang ibubunyag tungkol kay Hara. Pinadalhan din ni Mr. Choi si Hara ng sex video at nagbanta na ilalabas niya ito sa publiko ayon sa mga abogado ni Hara. Nagdesisyon si Hara na pumunta sa presento at inireport ang pang-blackmail sa kanya ni Choi. Malaking sakripisyo ang ginawa ni Hara sa pag-amin na talagang merong sex video bilang isang celebrity. Ayon sa mga abogado nito, lumaki at kumalat ang isyong ito. Sinabi pa ni Mr. Choi sa isang channel na si Hara mismo ang nag-record ng video at sinabi pa nitong si Hara ay mayroong explosive personality. Ginawa ang lahat ni Hara para matigil na ang lumalalang issue. Sinabi pa niyang sana matigil na ang pagbabatuhan nila ng putik sa isa't isa. Bago sa takdang araw ng pagpunta ni Hara sa korte laban sa kasong kriminal sa kanyang ex-boyfriend, ay nag-post ito sa Instagram noong 2019. "I am tired of pretending that I am happy and everything is okay," she wrote. "I don't want to cause concern among other people." 5 days later, another post appeared with a cryptic caption, "Goodbye." Natagpuan siya ng kanyang manager na walang malay sa kanyang sariling bahay. Agad-agad siyang isinugod sa hospital at nang bumisita ang kanyang kapatid sa hospital ay naka-oxygen pa ito. Ang nakikitang isa sa mga dahilan ay ang mga bash galing sa fans na nagsasabing terrifying personality si Hara. At sinabi din nitong mas maganda ang mukha nito noon kesa sa ngayon. Dahil sa balitang nagpa-plastic surgery ito, ayon sa balita. Si Mr. Choi, ang kanyang ex-boyfriend na hairstylist, ay napatunayang nagkasala kay Hara sa ginawa nitong pananakit at pananakot. Nahatulan siya ng hukuman ng 1 taong pagkakakulong. Ayon pa sa magkahiwalay na korte, si Mr. Choi ay kailangan magbayad ng halagang 78 milyong won settlement sa ama at kapatid ni K-pop Hara. Ayon pa sa isang makeup artist ni Hara lately, ay naging tahimik si Hara. Hindi na ito nagsishare ng kanyang saloobin, lalo na ng huling mga araw nito na paghalatang nagdistansya ito sa karamihan. Maging ang best friend nito at kasama sa K-pop na si Sulli ay naging biktima din ng mga bashing sa social media dahil hindi umano ito nagsusuot ng bra sa kanyang mga performance. Natagpuan din itong wala ng buhay sa kanyang bahay. At ayon sa balita, ay nag-suicide din ito. Ang alam ni Mr. Gu, kapatid ni Hara, na si Hara ay matatag. Minsan pa nga siya nitong tinanong kung kailan siya magkakaroon ng pamangkin. Nagbigay pa ito ng pera sa kanilang mag-asawa para magpatingin sa obstetrician. Bago ito nagpakamatay ng araw na iyon, ay tinawagan pa ito ni Mr. Gu at sinabing darating ito para dalawin siya. Sinabi ni Hara na huwag na itong pumunta at may party itong pupuntahan, hanggang sa natagpuan na lamang ng kanilang katulong noong November 24. Ang katawan nitong wala ng buhay. The police found a handwritten note lamenting her personal situation and declared the death a suicide. Sa araw ng libing ni Hara, ay ang araw din na nalaman ni Mr. Gu na buntis ang asawa nito. Sa araw ng libing ni Hara, ay biglang lumitaw ang ina nito para mag-claim ng mga ari-arian ni Hara. Kung ating maalala, ang ina ni Hara ay inabando na sila nang sila ay maliliit pa. At ngayon ay biglang lumutang para mag-claim ng mga assets and liabilities ni Hara. Si Mr. Gu ang ama ni Hara at ang tiyahin na nagpalaki kay Hara ay nag-file ng kaso na dapat ang magulang na nag-abandon ng mga anak mula pagkabata ay dapat walang makuhang manahin mula sa mga anak na nawala na.
Hanggang sa oras na ito, wala pang balita kung may makukuha ang nanay na nag-abandona sa kanila. Pero ayon sa abogado nito, na malamang ay makakuha ito ng 40% ayon sa batas. Sinabi pa ng kapatid ni Hara na respetuhin na lang anuman ang naging desisyon nito sa buhay. Hanggang doon na lang ang buhay niya, let it be. Ayon pa sa mga nakasama nito sa concert sa Japan, nakakaiyak ang nangyari kay Hara. Malungkot ang kasaysayan ng buhay ni Hara. Kung tayo ay may mga kaibigan o kilala na may suicidal behavior, maging mapagmatsyag tulad ng recognize the warning signs of depression. Makikita naman yan sa kanilang kilos at pananalita. Trust your instincts. Kapag nararamdaman mong there is something wrong na gaya ng hindi na nagsishare ng kanyang mga saloobin, at hindi naman siya ganun dati, ay manghingi na ng professional help. Laging tandaan na ang taong may potential suicide ay kailangan ng atensyon, pagmamahal mula sa kaibigan at pamilya. At para sa ating lahat, ang suicide ay hindi kasagutan ng problema. Ito magbibigay ng bagong problema. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.